Samantala, kaugnay pa rin po ng mga inilahad na plano ni Presumptive President Rodrigo Duterte na maglalagay umano ng pangil sa batas. Makakausap po natin si Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Magandang tanghali po sa inyo, Archbishop Cruz. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po sa inyo. Opo, reaksyon niyo po sa plano po ni Presumptive President Duterte na ibalik ang death penalty at ang sinasabi niya nga, hindi na lethal injection kung sakasakali mang maibabalik ito, kundi sa pamamagitan ng pagbibigti. Yun po yata noong pang mga nakaraang ilang daang taon na ginagawa na ang mga nagkakasala ay pinapatay, binibigti. Wala pong sibilisadong bansa na gumagawa niyan sa buong mundo. Kaya pag yan ay naibalik sa atin, nakakahiya tayo. At maliban dyan, sabi ko nga minsan, ang Diyos lang po lang ang utos At isa rin huwag kang papatay. Ang Estado po, hindi siya nagbigay ng buhay kahit kanino. Sa makatudang Estado ay walang karapatang kumuha ng buhay. At pwede ba pakiusap lamang? Yun pong ating justice system, galingan naman. Hindi yung po nahuhuli at pinaparusahan puro lang yung mga walang makuhang mahal na abogado at mga mahihirap, etc. etc. Pero yung talagang mayayaman ay walang kasalasala kahit anong gawin. So, sorry po, pero itong panukalong ito ay mukhang wala sa panahon. Nung pang nakaraan yan, panahon mga siguro, mga Spartan, mga ek-ek. Wag naman sana. At ulitin ko, wala pong binigyan ng buhay ang Estado na kahit sino. Sa makapit, hindi siya pwedeng kumuha ng buhay ng kahit sino. Yan po'y malinaw. Pero ang talagang sinusulong talaga ito ni Presumptive President Duterte, miski daw sa Kongreso ay gagawin nito. Kung sakasakali talagang ituloy-tuloy niya nga itong plano na ito, ano ang mga hakbang naman na maaaring gawin naman ninyo para po tutulan ito? Siyempre po naman, tututulan namin yan, lalo ng CBCP, pagkat sabi ko nga sampu lang ang utos ng Diyos, ang isa pa huwag kang papatay. So hindi po maaaring muupo lamang ang simbahan dyan. Yan po ay talagang tatayuan niya at hindi lang tatayuan pagkat yan ay ayon sa turo ng banal na kasulatan, kundi ayon din po sa turo ng kaisipan. Yung matinong isip, hindi pwedeng patayin ng kahit sino. At pwede pa pakiusap lamang, yung Bilibid huwag gawing hotel, yung Bilibid gawin sa ng kamukha ng Alcatraz na talagang preso. Hindi yung naka-jacuzzi ka, naka-aircon ka, tapos may droga ka, may cellphone ka, etc. etc. Okay. So malinaw po na gusto nyo, kasi may mga nabanggit din itong si Presumptive President Duterte na okay din sa kanya na ilipat yung Bilibid sa isang lugar na malayo dito sa Metro Manila. So okay po sa inyo 'yon? Papo. At yun din naman ang plano ng mga ibang narinig ko ng mga senador na talagang ilipat sa isang probinsya o isang lugar na malayo. Nung araw may Wahid Penal Colony pa yata, etc. Pero kahit saan man ilipat, sana naman ay ralin mismo sa Bilibid ang hustisya. Hindi yung pag malaking tao akala mo nakabakasyon. Walang walang sana. Archbishop, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makausap ng harapan po si Presumptive President Duterte at ngayon kasi nasasabi niyo po sa amin kung ano yung inyo pong hinaing, ukol pa rin po dito sa isinusulan ng death penalty. Bukod po doon, meron pa ho ba kayong gustong sabihin sa kanya para po naman doon sa, medyo personal din po siguro dahil siya mismo umaamin talaga na siya po mismo pumapatay at miski dati nagkaroon din siya ng mga insidente na talagang ang pinapatay naman daw niya ay may mga sala. Ano hong reaksyon niyo dyan? Ang masasabi ko sa kanya, dahan-dahan sana pagkat hindi na siya magiging mayor ng Davao lamang, kundi magiging presidente ng buong bansa. At hindi pwede kung anong gusto niyang ginagawa doon sa siyudad na kung siya ang mayor,
gagawin niya rin sa ibang bansa. So, hindi po ganun eh. Kailangan po mas mataas ang pananaw niya, mas palawak. At kanyang mga isipin ay puro sa buong para sa buong bansa. Ang po para sa lugar. So, ngayon po na si Presidente na, kailangan presidential po ang kanyang talagang pananaw. Para ganun yung mga kaso na maliliit na wala naman talagang pinalaman sa buong bansa, ay huwag naman mabigyan ng ganun ng parusa. No? So, sa isang salita po, hindi po pwedeng ang isang mayor ay magtaas ang mayor. Alright. Maraming salamat po, Archbishop, sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Yan po naman si Archbishop Emeritus Oscar Cruz.